wala pa naman kumpirmasyon ang ating gobyerno tungkol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung idadaan daw ito sa Interpol, handa raw sumunod ang ating pamahalaan dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Nitong weekend, umugong ang balitang may inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity sa war on drugs. Lalo pang kumalat yan dahil tiyempong nasa Hong Kong ang dating Pangulo. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga OFW doon, iginiit ni Duterte na ginawa niya lang ang nararapat para mapanatili ang kapayapaan sa bansa nung termino niya. Total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Paglilinaw naman ng Malacanang, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagbago ang posisyon ng gobyerno rito. Wala silang planong makipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan ang request sa Interpol, tutulong daw ang pamahalaan. Dagdag pa ng palasyo, mukhang handa naman si Duterte na harapin ang ICC. We cannot conclude that there is this propensity on the part of former President Duterte that he would escape, considering he was the one who asked for this. Sinabi niya sa Quadcom hearing, handa siya harapin ang ICC. Pinamamadali nga niya yung ICC. Di ba sabi niya, hurry up. Kung magkaguluman kapag inaresto si Duterte, handa rin daw dyan ang Malacanang. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Sabi naman ng PNP, wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa arrest warrant laban kay dating Pangulo. Hindi rin daw totoo na may ibang warrant of arrest na hawak ang pulisya laban kay PRRD. Bukod dyan, itinanggi rin nila ang ulat na inihahanda na ang aabot sa 7,000 pulis para tugisin at arestuhin si Duterte. Ang ating pong magiging basehan po dyan will be the action to be undertaken by the Interpol. If there will be request for police assistance in implementing these warrants po, then the PNP is obligated to honor that obligation under the principle of reciprocity, sir. Sinigundahan ito ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Dahil miyembro ng Interpol ang Pilipinas, obligado raw tayong sundin kapag hiniling nilang arestuhin si Duterte. Ganyan din ang nangyari noon nang hulihin si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Indonesia. Whether nasa Pilipinas siya or sa Hong Kong na bahagi ng China. Pero parehong bansang ito ay miyembro ng Interpol. Pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warrant. Kaya ngayon, tayo naman ang hinihiling na mag-cooperate. Kung dati ibang bansa ang hiniling na mag-cooperate para hulihin ng isang tao na wanted sa Pilipinas. Kung totoo man daw ang arrest warrant, malamang ay didiretso na sa Office of the President ang kopya at hindi sa Department of Foreign Affairs dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Tumanggi namang magkomento ang ICC tungkol dito. Mahalaga raw ang confidentiality para protektahan ang integridad ng investigasyon at tiyaking ligtas ang lahat ng biktima at testigo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.